Habang ini-interview ko siya, yun talaga yung una kong tanong, VP Lenny, bakit mayor? Pero after nung conversation namin, alam nyo, naging optimistic ako kasi yung challenge nga sa atin ni VP Lenny. Diba? Dapat mag-emerge. May mag-emerge pa ng mga ibang leaders dito sa hanay natin ng mga kakamping. At yung in-emphasize niya na napakahalaga ang local governments sa atin. Kasi sila yung nasa front line ng serbisyo. No? Napaka-totoo po nun. Kasi alam nyo, before the 1987 Constitution, ang mga local governments kailangan pa niyan pumila sa Malacanang para manghingi ng pera. Ngayon, with the 1987 Constitution, 1991 Local Government Code, may sarili ng pondo yung ating local governments. Maraming serbisyo ang pinoprovide nito. Kaya kung hindi nyo napapansin yung ibang local governments natin, bakit ang Marikina may digital classroom? Ang ibang local governments, walang classroom. Yung barangay po natin, mandato nila ay magtayo ng daycare center para yung mga magulang ay makapagtrabaho. So, gusto kong dagdagan yung sinabi ni VP Lenny na kung halimbawa sa national man, hindi tayo nakakapagpanalo ng mga kandidato natin, siguro po yung mga kakamping sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Kailangan nating mag-organize, supportahan natin yung mga lumalaban sa dynasty. Marami po yan. Pero gusto ko rin pong i-share sa inyo itong diniscuss ni VP Lenny. Napaka-importante po nito Mukhang maliit ata yung picture. Pero di ba binanggit niya, isa sa mga programang gusto niyang tutukan sa NAGA ay yung malnutrition. Gusto ko po itong i-highlight. Sa Pilipinas po malaki yung problema natin ng malnutrition. Meron tayo yung tinatawag na double burden of malnutrition. Ano po yung ibig sabihin ng double burden of malnutrition? Ito ay yung kung meron tayong mga mamamayan na may problema sa kakulangan ng timbang, kakulangan sa tangkad, ito yung tinatawag natin mga bansot. At meron din tayong problema ng obesity. Alam niyo po, globally, pababa na ng pababa yung bilang ng mga taong may malnutrition. Pero sa kasamaang palad, sa Asia po, tayo pa rin yung pinakamataas na incidence. No? Kabilang tayo sa pinakamataas na incidence. Kaya nga, nung nagdi-discuss kami ni VP Lenny, kaya ako talaga napapatotga. Kasi nakakaaliw Napakalinaw sa kanya ng agenda, ng plano, kung ano yung gusto niyang gawin sa NAGA. What more kung siya yung naging presidente, hindi ba? Kasi ngayon, nakakapanghinayang talaga dahil walang malinaw na plano, walang direksyon, saan ba tayo patutungo. Ang tanging economic plan natin ay magpunta sa ibang bansa yung presidente para umaasang magkaroon ng investment, no? Sa isang araw, di-discuss natin yan. Paano nga ba makaka-attract ng investment sa Pilipinas? Pero unfortunately, imbes na nakaka-attract ay taon-taon bumababa ang foreign investment sa Pilipinas. So yun ang problema natin. Meron akong gustong i-emphasize. Tingnan niyo po to 2006 hanggang 2021, bumababa naman po yung incidence ng malnutrition sa Pilipinas. Pero may isa pong napakataas pa ng incidence. Ito yung tinatawag nating stunting. 26.7%. So ibig sabihin po 3 in every 10 kids natin stunted. Bakit po issue ang stunting? Pag po ang isang bata ay stunted, ano ibig sabihin ng stunted? Maliit siya sa edad niya. So ito yung karaniwang sinasabi nating bansot, no? Kapag ang isang bata ay nababansot, may epekto po to sa cognitive development niya. Ibig sabihin may epekto to sa brain development niya, physical development niya, sa kanyang pag-aaral. Karamihan po sa kanila hindi nakakatapos ng pag-aaral. So malaking issue din po ito dahil kapag ang isang nanay ay stunted, malaki din po ang tsansa na yung anak niya ay magiging stunted. Ito po yung sinasabi ni VP Lenny na intergenerational poverty. So kaya kailangan ay i-disrupt itong stunting. Kaya lang po ang pinaka-challenge dito sa stunting, masosolve mo lang siya kung may maayos na intervention on the first 1,000 days ng isang bata. So mula nung pinanganak siya, in fact dapat po bago pa lang ipanganak, nagbubuntis pa lang ang nanay, may proper nutritional intervention na po tayo. Hanggang 1,000 days ng bata. Pag lumagpas po yun, at hindi tayo nagkaroon ng maayos na intervention, wala na po. Hindi na po natin mahahabol yung improvement sa cognitive development.
So kung bansot yung isang bata, lumaki siya, naging nanay siya, nanganak siya, ganun pa rin. Patuloy yung pagkabansot, patuloy yung kahinaan sa cognitive development, sa mental, physical development. Ito po yung kakayahan natin mag-analisa, umintindi, mag-aral. Hindi makakatapos ng pag-aaral. Kaya po siya ay intergenerational poverty. Kaya tama po si VP Leni, no? Yung mga ganitong problema, talagang dapat matutukan at the local level. So itong stunting na to, barangay level po talaga ang makakatulong dito. Kailangan natin magkaroon ng mapping kung sino yung mga buntis, ano yung proper na pagkain. Kasi nga po, halos sa buong mundo, tayo po, yung may pinakamataas na incidence sa stunting, lalong-lalo na sa Asia. Ayoko sana sabihin dito. Ito may comment si si Kanuk. Malnourished equals bobotante. Kaya naman, diba? Lalong pinababayaan. So tama po yung strategy ni VP Leni na doon tayo tumutok sa mga barangay natin. Kung kayo po, yung mga kasama natin dito, bantayan natin ang ating local government. Dito po tingnan niyo yung data ng stunting, yung incidence. Kapag ka mga 5 buwan pa lang, pinanganak 5 buwan ang bata, maliit pa yung incidence. 6 to 11 months, lalo po yung tumataas, nagiging 28.6% ng mga anak natin by the age of 12 to 23 months, stunted na. Bakit po yung? Kasi nasanay po tayo, pinapakain sa anak natin, mga diba? So kailangan po talaga yung mga masustansyang pagkain. Public education po. Pero ito po ang napaka-importanting data sa Pilipinas. Iisipin natin, karaniwan po yan sa mahihirap. Ang taas po ng incidence sa mahihirap, halos 50%. Sa bottom 20% ng household sa Pilipinas, no? 1 sa 2 bata ay stunted. So paano po talaga natin susugpuin yung kahirapan sa Pilipinas? Yun po, talagang kailangan at the local level ang ating intervention. Pero pag tinignan nyo tong data na to, pati sa middle class, sa richest household, meron din pong stunted na bata. So hindi lang po sa bottom 20%, kung hindi across income class, meron po tayong stunting. Kaya napakahalaga po na magkaroon ng mga ganitong programa. Ito po kahit binabanggit ni Pangulong Marcos sa speech niya. Wala namang malinaw na direction kung paano ito isosolve, no? So, kaya po, after ng conversation ko with VP Leni, na-appreciate ko yung sinasabi niyang kahalagahan ng local governments sa pagsugpo ng marami nating problema. So, yan po yung gusto kong i-share at tutukan dun sa binanggit ni VP Leni. Yan. So, teka lang. Basa muna tayo ng mga comments, no?